Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang isang van driver at 3 nitong pasahero matapos sumalpok ang kanilang sinasakyang van sa likuran ng nakaparadang 10-wheeler truck sa Barangay Balud, Pasay, Samar noong Martes, January 10. 6 naman sa mga pasahero ng van ang nakaligtas sa pangyayari. Nagmula pa sa Borongan, Eastern Samar ang pampasaherong van at patungo sanang Tacloban sa Leyte nang maganap ang kalunos-lunos na insidente. Ayon sa mga nakaligtas na pasahero, mabilis umano ang pagpapatakbo ng van driver na isa sa mga tinitignang dahilan ng aksidente. Samantala, sinuspindi na rin ng 30 araw ng LTFRB Region 8 ang biyahe ng lahat ng unit ng shuttle service company na sangkot. Iniutos rin na isailalim ang mga drivers nito sa drug testing para sa kaligtasan ng mga iba pang pasahero. Nangako naman ang pamunuan ng service company na magpapaabot sila ng tulong sa mga nasawing biktima at sa mga sugatang pasahero. Aabot sa 18.2 million pesos na halaga ng taniman ng marijuana ang nasamsam ng mga otoridad kasama ang ilang matataas na kalibre ng armas sa isinagawang anti-drug operation sa isang liblib na lugar sa Barangay Pitogo, Kalingalan, Kaluwang, Sulu nitong Miyerkules, January 12. Ayon sa PIDEA Sulu Provincial Office, nasa 21,200 fully grown marijuana plants at 3 sako ng pinatuyong dahon nito ang kanilang nadiskubre sa 12,500 square meters na plantasyon. Na-recover din ng mga operatiba ang isang M1 Garand rifle, 4 na M16 rifle, isang US M14 rifle, mga magazine at samut-saring bala. Pinaniniwala ang pagmamay-ari umano ng isang kilalang drug personality na nakilala lamang sa alias na Mods at ng kanyang mga kasamahan ang nasabing plantasyon. Gayunman, wala namang naabutang mga suspect sa lugar na mangyari ang operasyon. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon upang matukoy at maaresto ang mga responsable sa ilegal na plantasyon at upang matukoy kung may kaugnayan ito sa mas malaking sindikato ng droga na kumikilos sa Mindanao. Nasabat ng Bureau of Customs o BOC ang 39.3 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes at dried tobacco mula Zamboanga at Bacolod na patungong Manila nitong Pebrero 12. 6 na container ang sinuri sa subport of North Harbor kung saan natuklasan ang iba't ibang brand ng sigarilyo at daan-daang sako ng dried tobacco na maling idineklara bilang dried fish at general merchandise. Lahat ng produkto ay walang BIR tax stamps at graphic health warnings. Naglabas ng warrants of seizure and detention ng BOC para sa paglabag sa RA 10643, RA 10963 at RA 10863. Ang operasyon ay isinagawa sa pakikipagtulungan ng Manila International Container Port, Philippine Coast Guard at Philippine Ports Authority. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.